Yung bento cake natin ngayon ay lulutuin natin ito sa steamer. Kung wala kang oven na meron ka namang hand mixer ay pwede ka na nitong makagawa at pwede mo nang pagkakakitaan. Kung titingnan natin ito ay parang puto lang kasi napakaputi. Siyempre lutong steamer kaya maputi. At ito naman yung lutong oven, siyempre golden brown yan. Kaya wag na nating patagalin ito. Simulan na po natin. Itong recipe natin ngayon ay makagawa po tayo dito ng 6 na medium sizes ng lychee plant molder. Banyahan lang natin ito ng kaunti lang na shortening at lagyan natin ito ng parchment paper. At dito kailangan natin ng 3 piraso ng large na itlog. Paghiwalayin lang po natin itong egg white at saka yung egg yolk. Kailangan yung paglalagyan natin ng ating egg white at saka yung ating kamay ay hindi basa at hindi rin mulo mantika. At itabi lang muna natin itong ating egg white. Uunahin natin itimpla yung ating cake butter. So para sa ating cake butter, ito po yung ating 3 piraso na large na egg yolk. Batihin lang po natin ito mga palangga hanggang sa ito'y magputlang yellow. At ilagay na natin dito yung ating 1/3 cup ng ating white sugar, half tablespoon ng rock salt at half tablespoon ng vanilla. At ilagay na din natin dito yung ating 1/3 cup ng ating water at pagkatapos ay tunawin lang muna natin yung ating mga dry ingredients bago po natin dito ilagay yung ating cake flour. Salain lang po natin yung ating 3/4 cup ng ating cake flour at isunod na din natin dito ilagay yung ating 1/2 tablespoon ng baking powder. At pagkatapos ay haluin lang po natin ito hanggang sa mapino po natin yung ating mixture at pagkatapos ay ilagay na po natin dito yung ating 1/3 cup na mantika. At pagkatapos ay salain lang po natin ulit yung ating cake butter at itabi lang muna natin ito, gagawa na po tayo ng ating mirang. At para po sa ating mirang mga palangga, ito na po yung ating 3 piraso ng large na egg white. At maglagay tayo dito ng 1/4 teaspoon ng ating cream of tartar. At kailangan din natin dito yung 1/3 cup na white sugar. At batihin lang muna natin ito sa hindi lang gaanong kalakas ng ating mixer. At nang kuminis na yung ating egg white, ay pwede na natin ditong unti-unting ilagay yung ating puti na asukal. At nang naibuhos na po natin lahat yung ating asukal, ay ilipat na po natin sa malakas na speed yung ating mixer para madaling matunaw yung ating asukal at para madaling mapatibay natin yung ating mirang at maganda ring alsan ng ating mirang. At pagkatapos ay fold lang po natin dito, kukuha lang muna tayo ng kaunti sa ating mirang. At ayan po, pwede na po natin itong ibuhos lahat yung ating mirang. At wag lang po natin itong i-overmix mga palangga. Pag nakikita po natin na wala na po tayong nakikita na mga cake butter sa ating mixture, ay okay na po yan. I-transfer na po natin dito sa ating molder. At pagkatapos ay takpan lang po natin ito ng aluminum foil para hindi po mabasa at hindi mapawisan yung ibabaw ng ating cake. At lutuin natin ito or steam natin ito mga palangga sa malakas po na apoy ng aking butane dito. At niluto ko ito sa loob ng 35 minutes. Ayan, pagkalipas ng 35 minutos sa pinakamalakas po ng aking butane, yung aking apoy dito, ay ito na po yung ating cake mga palangga. Pag umaangat na po, ibig sabihin ay luto na po yan. Ay pwede ding gagamit tayo dito ng pang-script po natin sa bandang gilid para matanggal po. Ayan, napakalambot po ng ating cake. At talagang maputing-maputi naman kasi po steamer At gawa natin ito mga palangga ng frosting. Magbigay din tayo dito ng recipe ng ating frosting. Dito ay kukuha lang po tayo ng 250 grams ng ating whipped paste at plus 80 ml ng ating cold water. Dito sa packaging ng ating whipped cream paste ay may nakalagay naman po dito mga palangga sa likod na direction for use. At yung proportions ng magandang resulta ng ating whipped. Kung anong gusto mong resulta ng ating whipped ay may pagpipilian din po tayo dito at guide na din sa ating preparation. Ang gagawin natin ngayon ay take and pipeable frosting at dekorasyon na rin sa ating cake mga palangga. Sa storage po natin dito, pag hindi natin ito maubos ay sarado lang po natin ito at pwede natin itong ilagay sa pinakailalim ng ating ref. At pwede rin sa freezer, pero kung sa freezer or kahit sa chiller man dyan, pag gagawin nyo ito ulit,
siyempre matigas na po yung ating paste, ay isip nyo lang ng mga 2 days before nyo ibit. Basta kung gagamit kayo dito mga palangga ng ating whippet, ay tingnan nyo lang yung likod ng ating packaging ng ating whippet cream. At batihin lang muna natin ito ng 2 minuto. At pagkalipas ng 2 minuto, ay scrape lang muna natin yung ating whipped cream. At pagkatapos, ay batihin muna ulit natin ito ng another 2 minutes. At nasa speed number 1 or nasa speed number 2 muna tayo. At pagkalipas ng 2 minuto, ay scrape natin ulit. At pagkatapos nito mga palangga, ay pwede na tayo ditong maglagay ng ating tubig. Kailangan po natin dito ng 80 ml ng ating cold water. Kailangan po ay malamig na malamig. Kailangan may yelo po yung ating tubig para na malamig po talaga. At paunti-unti lang po natin itong ilagay yung ating tubig. At nang nailagay na po natin lahat yung ating tubig, ay ilipat na po natin sa pinakamalakas yung speed ng ating hand mixer. At batihin po natin ito sa loob ng 3 minuto hanggang sa maging floppy, smooth po yung ating whippet. At pagkatapos ng 3 minuto sa pinaka-high speed ng ating mixer, ay ito na po yung resulta ng ating whippet cream paste mga palangga. Ayan po, madami na po siya. Ayan, ang lambot na po ng ating whippet. Pwede na natin itong pang frosting, pang dekorasyon na rin mga palangga. At dito, hindi ko po maituturo sa inyo yung dekorasyon ha, kasi ako mismo hindi po ako marunong magdekorasyon ng ating cake. Ito na po yung kalalabasan or yung outcome ng ating whipped cream. Ito na po yung ating cute na bento cake mga palangga. Sa 3/4 cup natin na harina ay 6 po na bento cake yung nagagawa po natin. Ang bintahan po namin dito is 70 pesos to 75 pesos. Pwede nyo na itong i-online mga palangga. Pwede nyo na talaga itong pagkakitaan. Ilagay lang ninyo ito sa transparent tab, yung close po, yung may takip. At ito naman yung luto natin sa ating oven. Siyempre golden brown ho yun. Same ingredients lang. Kung gusto nyo nitong lutuin sa inyong oven, ay maglagay lang po ako sa ating caption sa baking time sa pagluto po nito sa ating oven. Bisitahin nyo lang po yung ating caption. Sa 250 grams ng ating whipped cream ay nalagyan po natin yung 12 piraso nito na bento cake. Kasi yung ating decorations ay maliit lang na nisol tips yung ginamit natin kasi maliliit lang naman yung ating cake. Oh, may kandila na ah. Sana may natutunan. Magkita-kita po tayong muli. Ito po inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye. Tara mga palangga, binta na po tayo ng ating bento cake.